Magandang hapon po mga ka-farm, mga ka-Real Property Finder at Real Property Philippines. Isang magandang hapon pong muli sa ating lahat. Andito po ako ngayon sa bayan po ng Lopez. Ako po ay nandito ngayon sa isang barangay na may binisita po akong property na may kabuang sukat po na 1.5 hectares. According po sa seller na ating kausap sa araw na to, dito daw po nagsisimula ang pinaka-boundary po ng property niya. Bale, ito pong nasa gawing kanan ko ay sa kanya rin daw pong kapatid. Kaya mula po dun sa pinaka barangay road po na yon, na meron lang pong mga almost 25 meters hanggang dito po sa property. Dito po maaari po kayong magkaroon po ng right of way mga ka-farm. Ito po sa area na to na makakapasok po ang inyong sasakyan kung ganito pong maulan at matatambakan naman po itong area na to. Hanggang dito po makakaabot po yung sasakyan nyo mga ka-farm. According po kay sir, ito po ang kanyang property. Ito pong merong mga kubo na to na maaari naman pong alisin if ever po na mabibili nyo po itong nasabing property. And then ang hangganan po sa gawi dito, itong pinakahawan po na to. And then ang source daw po ng tubig dito mga ka-farm ay sapa, according po sa kanya. And then ito po, marami po rito mga puno ng saging na akin po nakikita. Ang variety po ay latundan. And then may mga ilan po puno rito ng kalamansi. At saka po may mga puno po rito ng rambutan, guyabano, at saka raw po mangga, mga Indian mango. Sa gawin pong itaas po na yon mga ka-farm. Ayun po yung mga ilang puno po ng ng mangga. Ito pong property nila sir, kung nyo po makikita ay dasik na dasik po sa puno ng nyog. Nasa akin pong pagtatanong sa kanya na mayroon pa daw po itong kabuang humigit kumulang pong 600 na puno ng nyog. Kaya sa mga interested buyer po, tawag lang po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen. Bale, ito po, hanggang dito po yung pinaka ng property. Papa-assist lang po tayo kila sir. Ito po ang ito po ang pinakagilid po ng property. According po sa seller na ating kasama sa araw na to. Ayan po, bali ang source po ng tubig dito ay sapa. Ayan po, kanya po makikita. May linya po ng rito, kuryente dito sa area. Doon po sa gawing itaas po na yon, doon po mayroon pong signal po ang cellphone, according po kila sir. And then itong property daw po mga ka-farm ay nakakapag-harvest po dito ng 2 toneladang kopra. Minsan daw po every 2 months, and then minsan daw po every 3 months. Kanya pong mapapansin, magkakahilera po yung pagkakatanim ng puno ng nyog. Po siya. Po yung pagkakatanim niya Ayan po siya mga ka-farm. Then may mga puno po rito ng mga fruit bearing. May mga puno rin daw po ng balimbing, langka, at iba pa pong prutas. Dito po sa area mga ka-farm ay ideal din pong pag-alagaan ng kambing, madulas. Kanya po makikita ang ganda po ng property nila sir. Ito po yung pinakalukaran nila. Kanya po makikita, malinis po yung property dahil po may mga nag-aasikaso. Ayan po yung mga ilang mga nyog na hina-harvest. Ito po pala yung puno po ng pang-asim. Ito po mga ka-farm, yung isa po sa balon na hinukay po nila para magkaroon po sila rin dito ng source ng tubig. Kaya dito po sa area na itong pong property na pinagbibili, dalawa po yung pagkukunan ng tubig. Ito pong balon at saka po yung sapa. According po doon sa ating mga nakausap kanina, sa makakabili po at
willing daw po silang i-adapt. Ano daw po sila po yung maging caretaker dito or maging ano po ng taga-kopra dito sa property. Kaya sa mga interested buyer po, tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po mga ka-farm. Ito po mga ka-farm yung pinaka right of way po niya. Pagbaba po dito sa pinaka dito po ang pinaka right of way. Kung inyo pong mabibili yung nasabing property na yon, na mula po rito hanggang doon, nasa almost 15 meters lang po mga ka-farm o 20 meters na maaari po siyang tambakan dito ng graba para makapasok po yung sasakyan nyo doon sa loob. Bale, ito po yung pinaka barangay road po niya mga ka-farm. Na mula po doon sa may secondary road na ginagawa. Meron po itong travel time po na nasa 10 minutes po. Mula naman po sa town proper po ng Lopez hanggang dito po kung nyo pong sasadyain tong nasabing property. Humigit kung walang pong 40 minutes mga ka-farm. Sagon lang po sa pagpapatakbo. Medyo abot po ng 1 hour kung medyo lang po yung pagpapatakbo. Ito po yung mga karating nyo po rito, magiging kapitbahay nyo kung sakali pong mabibili po itong nasabing property. Ito po bale yung pinaka sapa nya na pinagkukunan nga po ng tubig dito sa property na pinagbibili. Ito po, meron po siya ditong concrete na po ng sapa. Ayan po yung namamaybay po yung sapa sa nasabing property mga ka-farm.